Ayan. Hello po, magandang umaga po sa bawat isa. Ayun po ulit, magre-review po ulit ako ng ating Prayer of 3 Week 1. So sa Week 1 po, ano po yung focus natin dito? Manalangin gamit ang mga salita ng Diyos. Pray through the Scriptures strategy. Yon. Sabi po rito, ang ating pananampalataya ay lalago hanggang sa tiyak nating makita ang pagliligtas ng Diyos sa mga ipinapanalangin natin. Kaya may mga prinsipyo ng pananampalataya na kailangan nating unawain. So doon po, makikita natin doon na ang pagkakaligtas po ng ating mga ipinapanalangin, isang factor po yung ating pananampalataya. Kaya yun po yung ating i-address ngayong linggong ito. So una, ang pananampalataya ay mula sa puso. Yun. Pwede nating sabihin na ang pananampalataya ay galing sa positibong pag-iisip. Sabi nila, no? Pwede nating kumbinsihin yung sarili natin doon. Pero ang nakalagay po sa Biblia, ang pananampalataya ay galing sa puso. Yan. Kaya sabi rito, Marcos 11:23, tandaan ninyo ito, kung sabihin nino man sa bundok na ito, umalis ka riyan, tumalong ka sa dagat, na hindi siya nag-aalinlangan, kundi nananalig na magyayari ang sinabi niya, ito'y gagawin ng Diyos para sa kanya. Sabi naman po sa Roma chapter 10 verse 10, sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy napapawalang sala at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayoy naliligtas. Ayun, so dito po kailangan nating unawain na talagang ang pananampalataya po ay nanggagaling sa puso. Ngayon, paano naman yon? Paano mangyayari yon, Kuya Mark Bill? Nandiyan yung pagbabasa mo ng salita ng Diyos, no? At kailangan mong pag-isipan yon, no? Pero yung isip mo, parang sa isip pa rin naman yun, ha? Ngayon, para pumasok sa puso yan, kailangan mong isagawa kung ano yung nababasa mo sa salita ng Diyos, no? At ano pa, kayahin mo yung ginagawa sa iyo ni Kristo, yung ginagawa ni Kristo sa Biblia, kasi sabi nga doon, di ba, nagkaroon siya ng compassion sa mga kaluluwa, no? Paano siya nagkaroon ng compassion sa mga kaluluwa? Siyempre, sinasamahan niya yung mga taong yun, at nakikita niya yung mga bagay na maaari sanang naayos sa buhay ng isang taong yun kung sila ay may maayos na relasyon sa Panginoon. So yun, kaya papasok yung puso. No, kailangan nating i-involve yung ating puso doon sa ating ginagawa. So kapag sinabi nating puso, nandyan yung emosyon natin, nandyan yung pagkilos natin, no? Yun yung paraan para masabi na ang pananampalataya ay mula sa puso, no? At ano pa? Siyempre, para magkaroon ng pananampalataya na mula sa puso, katulad ng binanggit ko, kailangan may kasamang gawa yan. Diba sabi nga doon sa Santiago na ang pananampalataya na walang kasamang gawa ay patay. So ganun din yun, ang pananampalataya na walang kasamang gawa ay walang puso. Kaya kailangan may puso, no? Saka ano pa, yung kailangan matyaga ka din, no? Hindi mo masabing ang pananampalataya mo ay may puso kung ikaw ay pabugso-bugso lang. Kailangan consistent ka. Yon. Point number 2, sa pananampalataya nakatitiyak tayo na tatanggapin natin ang ating hinihiling. Hebreo chapter 11 verse 1. Ngayon, ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan, ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. So may ginamit dito na salitang Griego, no? Sabi rito, hypostasis. Ano ibig sabihin yan? Yang hypostasis na yan ay title deed o katiyakan ng kasulatan. So, saan ba ina-apply yan? So, kunyari, meron kang title deed ng lupa, no? Ikaw yan na napatunay na talagang sa'yo yung lupang yan. Di ba? Title deed Di ba? Kaya ng bahay, merong kasulatan na ganon na sa'yo talaga yan. Di ba? So, kung tutuusin, kung isipin mo, parang wala naman talagang basihan masyado yun na gano'n na, ano yan, may kasulatan lang sa iyo na yan. Pero ganun talaga, tumatakbo yung mga bagay-bagay na dahil dun sa certificate na yun o kasulatan na yun, yun ay nagpapatunay na syempre pinatotohanan ng iba't ibang tao, yan ang katunayan na sa iyo yan. Kaya mayroon kang kakayahan at karapatan na pamahalaan yung bagay na yun kasi meron kang title deed. So ganun din, no? Ang pananampalataya parang title deed yun. No, hindi mo man physically na nahahawakan o nakikita pero yung kasulatan nasa iyo. No? Kaya dapat angkinin mo 'yon.
no? Kaya magkakaroon ka ng katiyakan na sa'yo yun. Pero yun nga rin, may pagkakataon na kahit nasa iyo yung title deed, di ba, kunyari, nasa iyo yung kasulatan na ikaw nga yung may-ari ng lupa na yan, no? Pero may pagkakataon na iba yung umaangkin. Possible yun, no? Ninanakawang ka nun, di ba? Kaya yun, kailangan mo angkinin yun. Kailangan mong ipaglaban yun, di ba? Para makuha mo. So, ganun din sa ating ginagawa ngayon. Kaya inilalaban natin yan, nasa atin na yung katiyakan, no? Ano ba yung title deed na yan? Nasa Biblia yan, yung Biblia natin. Yan ang patunay na kagustuhan ng tao na ang taong yan, kagustuhan ng Panginoon na ang taong yan ay maligtas. Kaya yan ang ating pinangahawakan, no? Kaya meron tayong katiyakan, no? Pero yun nga din, babalik din na kailangan wag mong pagdududahan yung Biblia mo. No, kasi kapag pinagdudahan mo yan, parang domino yan na lahat pagdudahan mo, pati yung kaligtasan ng mga tao sa iyong paligid. Kailangan hindi mo yan pagdudahan. Okay? So, yun. Yan. At ang hindi pagdududa rin kasi, in some way, nakukuha rin yan by experience. No? Pero pag tinuro na sa iyo ng Lord na wag mo siya pagdudahan, hindi mo na dapat ulit-ulitin yan na iisipin ulit. No? Dumarating tayo sa mga punto ng ganyan, pero tutulungan tayo ng Panginoon na ma-overcome yung mga pagdududa na yan. No? Point number 3, kailangan lumago ang pananampalataya. Yan, itinuro ni Jesus na kailangan nating ang pananampalataya tulad ng isang butil ng mustasa. Ito ay nag-iumpisang maliit, ngunit lumalaki ng isang punong kahoy. So, harapin na natin yung katotohanan na sa umpisa maikli o maliit yung pananampalataya mo. No? So, marahil, paano mo masabing maliit? Siguro, kumbaga na, yun nga, yung pananampalataya na galing sa Biblia, nakita mo na nakasulat doon, na kagustuhan ng Lord, na siya ay maligtas. No? Pero nakikita mo na, Lord, parang imposible namang maligtas itong taong ito, tigas ng ulo na ito eh. Kumbaga, hindi nga ako pinapansin nito eh, di ba? Ganon. Yun, pero, meron kang maliit na pananampalataya na maliligtas siya kasi sinabi ng Panginoon. Siya nagsabi noon. 'Di ba? Pero later on habang tumatagal, no, ipapakita sa iyo ng Panginoon na gusto niya rin na talagang maligtas yung taong 'yon. Iba-ibang gagawin niyang paraan, no? Yan yung ang Biblia ay magiging buhay na, no? Makikita mo sa mga nangyayari sa kanyang paligid na siya nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay niya at nare-realize niya na parang kailangan niya na ng Diyos, 'di ba? Dati nung una, kinukontra ka niya, sabi niya hindi niya kailangan ng Diyos, pero nung tumagal-tagal nakikita mo na may ginagawa ang Diyos sa kanyang buhay at parang bumabait na siya. So ibig sabihin niyan, pinapakita sa iyo ng Panginoon na mayroong pag-asa yung taong yon, no? At yung lalago ang ating pananampalataya, no? Pero ito yung mga formula para lumago yung pananampalataya natin, no? Yan. Sabi sa Mateo 13 verse 31 to 32, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang tao na nagtanim ng isang butil ng mustasa sa kanyang bukid. Pinakamaliit ito sa lahat ng binhi, ngunit kapag natanim na at lumago ay nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Ito nagiging punong kahoy, anupat na pamumugara ng mga ibon ang mga sangan na ito. So, ang pananampalataya, tinatanim rin talaga yan sa kadinidiligan. No? At ang pandilig mo dyan ay yung salita ng Diyos at syempre yung pagsasagawa ng salita ng Diyos. No? Ganun yun. Kailangan mong isagawa. No? Binabasa mo, ginagawa mo. Yun. Mateo chapter 17 verse 20. Sumagot siya, dahil sa kaliitan ng iyong pananalig, sinasabi ko sa iyo, kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang iyong pananalig sa Diyos, masabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka roon at lilipat ito. Walang bagay na hindi ninyo mapapangyayari. So, yun yung sabi sa Mateo chapter 17 verse 20. So siguro, pwedeng makomment ko dyan, ibanggitin mo. No? Ang umpisa ng declaration mo, ang umpisa ng pananampalataya, yung pagde-declare. Kahit mukhang imposible. Kasi may power yan eh. Kapag binanggit mo na si ganito ay maliligtas, no? Kunyari, sa case ko, si Jonathan at si Kevin ay maliligtas. Binanggit mo, magkakaroon ng power yon, ng impact yon. No? So Roma chapter 12 verse 3. Nagtuturo na ang bawat isa sa atin ay binigyan ng sukat ng pananampalataya. Yan. Roma chapter 1 verse 17 naman ay nagpapahayag na tayo'y
Naglalakbay mula sa simpleng pananampalataya tungo sa lumalaking pananampalataya. Roma chapter 4 verse 21, sabi doon, si Abraham nagsimula sa isang maliit na sukat ng pananampalataya, ngunit ito'y lumago ng lubos. So, re-reviewin natin. Noong una nga, pinakita doon na si Abraham, mababa ka na ng pananampalataya, kaya gumawa siya ng sarili niyang hakbang. Diba? Nakipagsiping siya kay Hagar. Diba? Pero nung tumagal-tagal, na-realize niya yung pagkakamali niya, nakiintindihan niya na may ibang plano ang Panginoon sa kanya. So, ayun, magtiwala tayo sa ating Panginoon na palalaguhin niya yung pananampalataya natin. Okay? So, yun nga, isang example na naman. Yung pinsan ko nga nung dati, itong si Kevin na pinapollow up ko, ay nako, talagang ang hirap. Akala ko parang ayaw niya talagang tumanggap sa Panginoon. Di ba? 2016 pa yata yun nung huli kaming nag-usap, o 2017. Tapos ngayon, no, tinatanggap niya na ako ng mainit. No? Sumasabay pa yun pag kumakanta ako. Pag kumakanta kami ng Mighty to Save. So, kailangan nating magbigay ng pagkakataon, syempre, sa ating mga binabahagian na sila ay lumago. At syempre, kasama ka na din doon. No? Kailangan mo rin bigyan ng kwarto ang iyong sarili na lumago ang iyong pananampalataya. Point number 4, ang pananampalataya ay lumalago dahil sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Yan na nga yung binabanggit ko kanina pa, na pagpapahayag ng salita ng Diyos. No? Joshua chapter 1 verse 8, yan, pakibasa na lang yan. Awit 1 chapter 2, Roma chapter 10 verse 17. Pakitingin na lang dito sa ating Prayer of 3 manual. No? Kasi wala na tayong oras din. Ayan. Ayun. Pero yun nga, yung unuulit ko, pagpapahayag ng salita ng Diyos, may kasamang pagkilos yan. No? Yan ang paraan para lumago at magkaroon ng puso yung salita ng Diyos. Kailangan ginagawa. Okay, chapter, 10 pananda. So, meron tayong 10 panandang gagamitin sa pagliligtas ng nabiyaya ng Diyos. No? Ibabasahin ko na lang sa inyo. 2 Peter chapter 3 verse 9, ang Panginoon na hindi nagpapabaya sa kanyang pangako tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa iyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. Isaiah chapter 59 verse 1, si Yahweh ay laging malakas upang iligtas ka. Hindi siya bingit, ang mga daig mo ay diringgin niya. Awit chapter 3 verse 8, yamang kaligtas ay nagbuhat sa iyo, pagpalain kami ng mga anak mo. Mateo chapter 1 verse 21, manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Juan chapter 4 verse 32, ngunit sumagot siya, ako'y may pagkaing hindi nyo alam. 1 Timothy chapter 2 verse 5, sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Mateo chapter 26 verse 53, hindi mo ba alam na makahihingi ako sa aking Ama ng higit pa sa 12 batalyon ng mga anghel at padadalhan niya ako agad? Ngunit paanong matutupad ang mga kasulatang nasasabi na ito'y dapat mangyari? Genesis chapter 18 verse 32, sa katapos ay sinabi ni Abraham, ito na po lamang ang itatanong ko. Kung 10 lamang ang matuwid na naroon, hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod na iyon dahil sa 10 iyon, tungkol ni Yahweh. Lucas chapter 19 verse 10, sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naligaw. Roma chapter 5 verse 8, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Ayan, so mga signposts yun, no, kailangan natin gamitin sa ating pananalangin ng salita ng Diyos para sa kaligtasan ng ating mga minamahal. So, yun lang po. Magpaturo na lang po tayo sa ating mga cell leaders. Ito ay supplement lang naman, pang-review at pang-encourage. Ayun po. At doon po tayo tapos ngayon. Next week ulit, mag-upload ulit ako. Pang-review lang. And I continually encourage everyone po na magpatuloy sa ating prayer of 3. Unang-una para sa ating sarili. Sabi nga ng Panginoon na binanggit din ni Pastor Ray sa kanyang preaching, ang nagdadala ng kaluluwa sa kanya ay matuturing na
mahusay, no? Mahusay talaga kasi iba ang naidudulot ng godliness, no, sa bawat isa, no? Yan ay magbibigay ng pagpapala sa iyo, sa kanya, sa buong pamilya, sa buong bansa, no? Kaya itong ginagawa natin ay malaki ang ambag nito, no? Kaya bigyan natin ng ating effort, no? At ayun, batid ko naman na lahat tayo ay may mga kanya-kanya ring mga tungkulin, mga pinagkakaabalahan, no? Pero may papasok natin 'yan, no? Hindi mahirap 'yan, no? Kaya nga yung ating prayer of 3 ay ginagawa natin na mas madali sa abot ng ating makakaya para makapag-participate ang bawat isa. So magpatuloy po tayo sa paggagawa ng mabuti at aanihin po natin 'yan sa tamang panahon at magiging buo po ang ating kagalakan. No, once again po, ito si Kuya Markville po. Bumabati sa bawat isa. Tayo po yung manalangin. Father in Heaven, salamat po sa time na ito. Binigay niyo po sa amin para makapag-review ng week 1. Dalangin ko po na ito ay makatulong sa bawat isa. Ito ay ginagawa ko dahil ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. Yun ay sa pakikinig ng salita ng Diyos. Dalangin ko na tumaas ang pananampalataya ng bawat isa at huwag nilang pagdudahan ang kanilang ginagawang pananalangin na ito ay epektibo at magbubunga. Salamat po, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.